For domestic sectors, we are faced with, of course, higher airport fees and taxes and charges that we have to overcome. And in particular routings, we of course face the issue of infrastructure limitations. By this, I'm referring po to yung mga domestic airports which have limited runways. Mataas na buwis, airport fees at limited runways. Ilan lamang ito sa mga dahilan ng mahal na domestic airfare. Ayon sa Air Carriers Association of the Philippines, talagang mas magastos mag-operate ng domestic flights kumpara sa inaasahan. At dahil na rin dito, hindi napupuno ang mga eroplano at hindi rin nagiging cost-efficient ang operasyon na direktang nagpapataas ng presyo ng ticket. Limited capacity, which require the airlines to operate turboprop aircraft, which are less efficient in terms of cost per seat. At the same time, they cannot even operate at full capacity kasi po may mga weather and payload restrictions on certain sectors. Sa pagdinig ng Senado, binigyan diin ni Senador JV Ejercito na hindi magtatagumpay ang domestic tourism kung mas mahal pa ang pamasahe sa mga biyahe sa loob ng bansa kaysa sa abroad. Kamakailan lang may panawagan ng Malacanang sa panahong mahirap makakuha ng visa sa ibang bansa tulad ng Japan. Dito na lang kayo pumunta at mamasyal sa sariling atin. Pero paano ito mangyayari kung ang presyo ng flight patungong Siargao o Palawan ay mas mahal pa kaysa lumipad patungong ibang bansa? Ayon pa sa Senador, maraming pasahero ang nabibigla sa sobrang taas ng pamasahe sa mga sikat na destination. We take note of news reports which indicate that a one-way ticket to Siargao can cost as much as 18,000 to 20,000 pesos, while a round trip to Japan or Hong Kong is significantly cheaper. Last August 2025, the airfare to the island cost 25,000 to 30,000 pesos according to reports. A comparison made by Science Connect last January 25, 2026 revealed that the flight to Basco Batanes cost 27,750 pesos, an amount relatively higher than the airfares going to major tourist destinations like Tokyo, Seoul, and other Asian countries. Paano naman po natin maipapaliwanag ito sa ating mga kababayan? Para sa mga mambabatas, malinaw na may malalim na problema sa sistema ng local aviation. Kabilang sa mga natukoy na issue ang limitadong runways, maliit na terminal, kakulangan sa flight slots, sira-sirang kalsada at tulay papunta sa mga airport. Bukod sa mataas na airfare, binigyan din ni Senador JV Ejercito ang iba pang mga problema sa ilang tourist destination. Kabilang na dito ang mga sira-sirang kalsada, mga hindi pa naipatatayong mga tulay at mga paliparan na hindi nagbibigay ng welcoming experience. Sang-ayon naman ng Department of Tourism na hindi promosyon ang pinakamalaking hadlang sa turismo kundi ang problema sa infrastruktura at connectivity sa mga probinsya. These two objectives are not within the province of the Department of Tourism's mandate. This is why we have advocated as best we can to ink convergences with our fellow government agencies whose chief mandate falls upon the development of infrastructure and connectivity. Ayon pa kay Frasco, kailangang magtulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mapabuti ang mga paliparan, runway at mga daan papunta sa mga destinasyon. Dahil kung hindi maayos ang mga ito, mananatiling mataas ang gastos ng mga airline na papasanin ng mga pasahero. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.